sa pamilya namin, tahimik lahat. Ngayon, ang mga OFW nangangamba. Magsalita, matokis. Marami po tayong politikong magaling magsalita, matokis. Pero walang silbi sa bayan. Alam nyo ba yun? Napakarami na pong politiko na magagaling si Chis Escudero lang eh. Para kang dinuduyan eh. Kay BP Sara. Sabi po ni BP Sara, excuse me po, sinasabihan niya po si Pangulong Duterte na huwag ka nang bumalik sa Pilipinas kasi matutulad ka kay Ninoy. Okay. Ang ibig sabihin po, ano na rin natin yung nakakatawa. No? Yung nakakatawang sagot ni Auntie Claire dito. No? Ito sabi ni Auntie Claire nung tinatanong siya. Halatang halatang yung script ni Auntie Claire, atake lang sa Duterte, hindi talaga yung maglinaw ng mga issue. Hinahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama sa yumaong Ninoy Aquino? Napakalayo pong ikumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Hindi ko alam kung marunong pa talaga, tapos nagbasa pa siya, no? Yung sinabi kinote niya si Pangulong Duterte. Antindi, no? Katatapos lang po, may balita na po sa mga news, sa mga mainstream media. Katatapos ko lang pong panoorin, nakabalita na po. May balita na po sa mainstream media. Ganun po sila kalupit, no? Ang bilis ng balita nila pagka pro Malacanang, no? Pero pag mga pro Duterte, pipiliin muna nila yan, tsatsaniin muna nila. By the way, highway, meron pong clip na naman ako nabasa na panood. Yung mga sa Netherlands, dumaan si Maris Umali, ang sigaw po nila, bayaran, bayaran. So, sama-sama na kayo, no? Auntie Claire, kayong mga mainstream media, sama-sama na kayo na isinusumpa ng ating mamamayang Pilipino, no? Magkakadugo kayo. Alam mo, Auntie Claire, simple lang yung gustong palabasin. Bakit naman magiging idol ni Pangulong Duterte si Ninoy Aquino? No? Ikukumpara ba ni Duterte o ni BP Sara si Pangulong Duterte kaya Ninoy Aquino? Una, wala namang nagawa si Ninoy. Opo. Siyempre kung magiging pilosopo kayo, meron bang taong walang nagawa? Nag-toothbrush, kumain, umebak, lahat may nagawa. Ang ibig ko sabihin, wala naman siya nagawang si Ninoy Aquino, wala naman talaga siya na i-contribute. Bilang senador, ano ang natandaan yung niya? Batas. Ang contribution po ni Ninoy Aquino, umuwi siya ay napaslang diyan sa Manila International Airport at nag-create yung kanyang kamatayan ng malawakang protesta na nauwi eventually hanggang sa EDSA Revolution. Yun lang po yung papel ni Ninoy. No? Si Pangulong Duterte, ramdam mo yung mga ginawa niya sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin. Kaya nga hindi siya makalimutan ng mga tao. No? Okay. Kaya wala pong dahilan para ikumpara yung mga achievement ni Ninoy kay Pangulong Duterte kasi hindi naman po yun ang kinukumpara ni BP Sara. Ang kinukumpara niya, baka matulad ka kay Ninoy, baka pag uwi niya sa Pilipinas, mategi din siya katulad ni Ninoy. Hindi makaintindi. Kasi ang sa kanya, atake ng atake ng atake. Sino pong tao, sinong politiko natin ang magiging proud na, katulad ako ni Ninoy, na ganito, may salamin na. Yun lang, si Bambam Aquino lang. 'Di ba?
Pareho silang banban. Si Ninoy Aquino magaling. Hindi niya maintindihan ni Auntie Claire na yung sinasabi ni BP Sara na pag umuwi si Tatay Digong, yung kay Ninoy, yung ginawa, hindi yung mga ginawa ni Ninoy, yung ginawa kay Ninoy. Ano ba ang ginawa ni Ninoy na ikukumpara ni Duterte yung sarili niya? Baka inutil mag-isip nito ni Auntie Claire. Pero maganda pa rin yan dahil nakakabuti sa atin yan. Anyways, yun yung gustong maiwasan ni BP Sara, pinakikiusapan niya wag umuwi si Tatay Digong. Pero alam nyo naman, ang mga Duterte, di ba? May mga katigasan ng ulo, kaya mahal na mahal natin sila. Matitigas ang ulo eh. Kaya mahal natin. Ang pa ni BP Sara, gusto niya na maging mangampanya bilang mayor ng Davao. Gusto niyang umuwi sa Davao. Yun lang. Badong, kala ko ba nakakulong si Tatay Digong? Bakit parang kampante yung mag-ama na makakalaya? Alam po ninyo, no? Kahit na isinusuka natin yung ICC, marunong naman siguro sila ng due process. At nakita naman nila yung ginawa kay Tatay Digong. Alam niyo po ang ICC sa kasalukuyan, nakabantay na po, tutok sa kanya. Kilala siya ng buong mundo, no? Pero kilala siya na, ano sabi na Hindustan na reporter, kilala yung ICC bilang toothless tiger. Ilan na bang warrant of arrest ang inisyu niya na hindi iniintindi ng mundo? Hindi iniintindi ni Putin, hindi iniintindi ni Netanyahu, hindi iniintindi ng US, hindi iniintindi ng mga makapangyarihang bansa. Yung tunay na may power, yung mga bansang player, yung mga bansang talagang superpower. Kaya toothless tiger yan. Sabi nga, kailangan niya to, kailangan niya yung pagkakahuli kay Duterte para maibangon niya kung ano man yung prestigiyo na meron siya. Gagamitin niya na prestige si Pangulong Duterte. Pero hindi ibig sabihin na gagamitin niyang prestige si Pangulong Duterte o yung pagkakakulong sa ICC ni Duterte. Pero masisira ang ICC dahil alam na ngayon ng buong mundo yung sinasabi ng mga ni Medaldea at saka ni BP Sara na technically kinidnap si Pangulong Duterte dahil hindi siya nabigyan at na-expose sa atin yan sa Senate hearing na wala talagang due process na nangyari. Di ba? Ngayon, hindi po masisave yung kakaunting prestige ng ICC sa international community kung tutuluyan nila si Duterte samantalang alam na ng buong mundo na walang due process na binigay sa kanya. Di ba? Walang due process na binigay sa kanya dito sa pagkakadakip sa kanya. Lalo po siyang masisira yung konti niyang prestigyo. Yung, alam nyo kasi yung Europe, mahilig po yan sa politically correct na mga pananaw, no? Very basic po sa kanila, yung human rights. Yung right to counsel, yung nilalaman po ng Miranda rights. Mag-one naman kayo kung okay na. Mag-one naman po tayo. One lang po ang katapat pag okay na. One lang po para mag-ano na tayo. Ganyan talaga buhay. Hindi na ba kayo nasanay? Yung alam niyo yung pag nasa kainitan na, yung maganda na yung dating ni Badong na nagwawala na tsaka magaganap ang hindi natin inaasahan. Anyways, balik na po tayo. Marami na po nag-one. Okay, ituloy ko lang po yung sinasabi ko, no?
yung prestige po, yung kaperasitong prestige meron yung ICC, mawawala po yan lahat pag napakita po sa international community na hindi sila sumusunod sa basic rights. Yung pagkaitan mo, mismo, yung ICC mismo ang nagsasabi na local courts po ang magpapasya na dalhin o ibigay sa ICC. Ang dali lang po eh. Lahat po ng mga European communities, karamihan, yung mga malalaking European communities, may mga Pilipino na po na supporter ni Pangulong Duterte o Filipino lang mismo, no? Alam nyo naman po, ito po pagkakaiba ng OFW tsaka mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yung mga OFW po natin, dahil nariyan po sila sa ibang bansa, na-realize po nila yung, lalo na po sa mga bansa sa Europe, na masyado po yung pagpapahalaga sa tinatawag nating mga human rights. Pati po sila syempre maapektuhan. Unlike po dito, na pag ang gobyerno natin ay matindi manggipit, pati yung mga mamamayan dito, naku, o baka hinay-hinay tayo. Kasi nakikita ko ngayon sa mga kakalye survey, na maingat na nagsasalita na yung mga Pilipino, unlike before na mahuli si Duterte. 'Di ba? Pagkahuli kay Duterte, puta, nagawa nga yan sa yung mentalidad natin na kung ito nagawa sa dating presidente, sa pangkaraniwang Pilipino pa kaya hindi gawin? Okay. Kaya po ako, naniniwala ko na mas kikilingan ng ICC, mas magiging sikat o mas makakabuti sa ICC na bigyan nila ng conditional release, no? O interim release si Pangulong Duterte kaysa i-hold nila diyan sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Samantalang alam na ng buong mundo na si Pangulong Duterte ay hindi nabigyan ng due process sa sarili niyang bansa. 'Di ba? Maibabangon niya yung kanyang naghihingalong prestiyo kahit papaano sabihin. Ano lang 'di ba? Sasabihin lang ng ICC, bibilib na sa kanya uli yung mga European countries na financially support sa kanya. 'Di ba? Kung idedeklara ng ICC, bibigyan namin ng pansamantalang kalayaan at pauuwin si Pangulong Duterte dahil hindi maitatama humihingi ng hustisya ang mga mamamayan na nagreklamo kay Duterte pero hindi maitatama ng mali ang isa pang sa paggawa ng isa pang mali. Nakalimutan ko kung sino nagsabi niyan. Isa dyan kay Medjaldea o kay BP Sara nagsabi niyan. Yung ginawa niyong hindi pagbibigay ng due process kay Pangulong Duterte, hindi niya maitatama yung sinasabi niyong kasalanan ni Duterte. Tapos, putya, magpapalakpakan ngayon yung mga taga-Europe dyan, di ba? Kaya, sahod. Kaya yung ICC, tinitimbang nila yan. Sa totoo lang, nakatutok sa kanila dahil sa pagkakahuli kay Duterte. Nakatutok sa kanilang mundo. Ano ang gagawin nyo? Nariyan si Duterte. Anong gagawin nyo? Alam na ng mundo na si Duterte hindi nabigyan ng due process sa bansa niya. Di ba? Putyang ganda nun. Dinideklara namin na dahil na-realize namin na si Pangulong Duterte ay hindi nabigyan ng due process, ibabalik namin siya sa Pilipinas para mabigyan ng due process. Si Roque ba nagsabi? Kita nyo, si Roque pala nagsabi. No? Totoo yan. Kasi si Roque nga, dahil siya ay ICC accredited, at least kabisado niya yung kultura ng ICC. Hindi yan papayag na magmukha silang ng aapi. Dahil si Kaufman ay veterano,
Yan yung tingin kong magiging ano nila eh. Magiging yung pangunahin nilang depensa. Paano nating maitatama yung binibintang yung pagkakasala di umano ni Duterte sa pamamagitan ng obviously pangingidnap kay Pangulong Duterte. Yun eh. Ayon kay BP Sara at Medaldea. Safe na safe si Bato. ngayon nagtataka kayo bakit hindi ako kasama sa TRICOM? Pwede ka naman bumira pero wala ka nilalabag eh. Doctrine of poisonous tree. Kita nyo? Di ba? Na walang ibubunga na mabuti. Walang bunga. Poison eh. Poisonous tree. So lahat ng bunga niyan ay poisonous din. Mas madali niyong maintindihan. Okay, kaya bring him home. At kalat na kalat po. Naawa ko kay Maris. Hinahanap ko lang yung video pero mamayang gabi ko na siguro ipapakita. Ang sakit no, nasa ibang bansa ka, nangungulila ka. Tapos dadaan ka doon sa mga tao. Sisigawan ka ng bayaran. Yan na nahihita ninyo. Yung mga ugali ninyo. Pupunta kayo ron para, okay. Opo, ma-acquit si Pangulong Duterte dahil kaya nga ang pinag-uusapan na nila yung pag-uwi. Kaya yung nagsasabi na sinabi raw ni BP Sara na hindi umuwi, wala tayong magagawa. Tsaka yung mga OFW na yan, ang pagkakaiba po ng mga OFW kasi, kahit papano yung proud nila na kumikita kami ng wala sa gobyerno. Kumikita kami ng hindi kami namamalimos sa gobyerno. Kumikita kami dahil sa amin. Kaya tapos ang daming kaltas sa amin, yung PhilHealth na yan, Lintik na yan. Kaya hindi nyo kami po pwedeng wala kaming karapatan na kitang-kita namin eh. Kitang-kita namin kung ano ang ginawa ni Duterte before. Hindi po, may kasutilan talaga silang taglay. Yung mga reporter na yan, kala mo matataas sila sa mga vlogger eh. Simple lang po mga vlogger. Baka magulat kayo kung gaano nakatatalino. Huwag ka